Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang update sa resupply ng ating mga sundalong nakadistino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Insyol. Kumusta? Nakakakain pa ba sila? Yung mga nagkakasakit, nabibigyan ba ng lunas? Medyo kawawa ang ating mga sundalo doon ngayon. Ito, sa mga balita ng mainstream media, binalita po na ang pagkain para sana sa ating mga sundalo sa PRP Sierra Madre ay kinuha ng China, itinapon, hindi na napakinabangan ng ating mga sundalo. So, dalawang incident ito. May May 19 nga incident, may May 24. Saan ba yung airdrop ang ginawa. Hindi na yung dati na bangka-bangka. Airdrop. Inihulog ng mga, by the way ito, parang itinago lang ba? Kasi May 19 nangyari at saka May 24. Ngayon, June 3 na. Tinago. Hindi binalita. Mabuti na lang ang mga mainstream media, may mga sources din sila na nakakaalam. Tapos merong nagsasalita within the armed forces, binibigay ang informasyon sa mainstream media, kaya na ibabalita. So, bakit hindi pinaalam? Kasi parang mapapahiya ang matapang na administrasyon kasi walang nagawa eh. Okay, I condemn. Hindi talaga maganda itong ginagawa ng China sa atin ngayon sa West Philippine Sea. Binubuli tayo talaga. Kung mayroon lang sana tayong kakayahan na dumepensa o lumaban, gawin natin, kaya lang wala pa eh. So, yun, airdrop. Hinulog ng helicopter yung resupply, mga pagkain. Kaya lang, according to sources ng Inquirer, Manila Times at iba pa, nandun ang Chinese Coast Guard at hinuli yung mga pagkain at itinapon na lang, hindi na napakinabangan ng ating mga sundalo. Yun po ang nangyari. Tapos meron pang insidente, I think May 24, mayroong sundalo natin doon na may sakit at itra-transfer sana sa isang Coast Guard vessel natin. Parang blinak ng Chinese Coast Guard at yun na prevent yung pag-transfer ng masakitin na sundalo natin. So, lahat ito nakakaawa na kalagayan ng ating kasundaluhan. So, bakit nagkakaganito tayo ngayon dyan sa West Philippine Sea? Na nung una, hindi naman. Again, it's a matter of foreign policy. Panahon ni PRRD, wala pong ganyan. Lalo na sa ating mga mangingisda. Di ba, nagkaroon ng hearing sa Kamara tungkol sa so-called gentleman's agreement. Gustong palabasin ng administrasyong ito ng Pangulo na mali ang Pangulong Duterte sa kanyang so-called gentleman's agreement. Pinapalabas nila na masama yung policy ng Pangulong Duterte. Anong sabi ng mga mangingisda na panahon ni, as early as 2014, panahon ni Pinoy, pinagbabawalan na sila ng China na mangisda. Bumalik lang silang malayang makapangisda nung umupo si PRRD. Ngayon, pinagbawalan ulit mangisda pag-upo ng administrasyong ito. Sino ngayon ang may nagawang maganda? Di ba? Malayong mas maganda panahon ni PRRD kasi nga diplomasya ang ginawa. Wala namang isinorender na teritoryo or soberenya ang Pangulo. Diskarte lang. Masama ba yun? Ngayon,
pinapalabas na worrisome yung sistema ni PRRD. Noon, malaya tayong nakaka-resupply sa ating mga sundalo dyan sa BRP. Kasi kung ano yung ginagawa ng panahon ng Aquino administrasyon, yun lang ang itinuloy ni PRRD na pumapayag ang China na mag-resupply ng pagkain, wag lang magdala ng construction materials. So lumalabas ngayon dahil matapang ang administrasyong ito, nandyan yung aliado na US kunuhay na ironclad commitment daw ang tulong. Handa daw tumulong. Ano ngayon? Nasaan ang tulong ng Amerika? Wala. Hanggang salita lang yan. Kahit sabi pa ang Pangulo na yun daw joint maritime drills o patrol ginawa noong April. 4 na countries. US, Japan, Australia, Philippines. Show of force, maritime exercise sa West Philippine Sea. Ano sabi niya? I hope it can de-escalate tension. Huhupa na ang tension. Ano ngayon? Humupa ba ang tension? Wala na. Hindi na makakain ang ating mga tropas. Kawawa sila doon. So, again, it's a matter of foreign policy. Dito na natin, ang nakikita kong labanan ito is pahabaan ng pasensya o patigasan ng ulo. We will continue to resupply our troops. I agree. Kasi territorial waters natin yan . Kailan, ang China naman, they will continue to bully us to stop anything from resupplying our troops. So, anong mangyari ngayon? So, gugutumin ang ating mga sundalo. So, ito na ngayon ang sakit sa ulo na dala ng isang foreign policy ng presidente na noong una napakaganda. Yung sabi niya, we will be friends to all, enemy to no one. Biglang bumaliktad, naging sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga Amerikano. So nakikita ko, galit na galit ang China sa atin ngayon dahil sa pagdikit ng Pilipinas sa US. Lalo na yung ang pinakamatindi ngayon, yung pagpayag ng Pangulo na ang US mag-deploy ng mga medium-range ballistic missiles dito sa ating bansa. Delikado po yun. Kasi malalakas na mga missiles na pwedeng matarget ang China. So ito po, paghahanda na ng US kasi anytime pwedeng i-invade ng China ang Taiwan. So in response, ang US, nag-preposition na siya dito dahil sa foreign policy ng Pangulo. Yun, nadagdagan ng EDCA sites, nandyan na sa Cagayan, Isabela, ang tropa ng Amerikano, pati yung missile system nila. Nako, yun na po, galit na galit ang China sa atin. Hindi lang China, pati Russia. So, dami na ang problema sa ating bansa. Tumataas ang presyo ng bilihin. Inflation. Ano yung prediction ng Bangko Sentral? Tataas ng inflation 4.5% itong April. Itong Mayo. Noong April is 3.9. So, wala. Dahil pataas na pataas ang inflation, tataas ang interest rates, magkakaroon ng economic slowdown, kakaroon ng job shortage. So, yun na po. Kaliwat kanan na ang problema sa ating bansa ngayon. At sana itong may pagkakataon pa na ma-resolve itong issue sa West Philippine Sea na delikado, magiging mitya ito ng digmaan, yung Taiwan na gustong-gusto ng bawiin ng China, maiipit tayo ng dahil lang sa
kagustuhan ng presidente na pagbigyan ang kagustuhan ng Amerika. Ito na yung tinatawag natin na proxy war. So, ito na, May 24. So, wala nang balita. Tahimik ang Bakit itinago? Kasi, pahiya ito sa ang mga senador. Yun na lang. They just condemn. Ang daming mga senador na nag-condemn. Ako rin ay condemn. Kaya lang hanggang condemn na lang tayo. Sigurado ang Department of Foreign Affairs. Protest na naman. Diplomatic protest. Hanggang ganun na lang. Ay wala. Again, to me, mas maganda yung diskarte ni PRRD noon na status ko lang, as is where is. Tapos, walang presensya ng Amerikano para hindi lalala ang tension with China. Ang China po ay, hindi ako pro-China, kailang I believe na mayroong solusyon yan, yung dialogue yan. Mag-usap hanggang Actually, ganyan ang sinasabi ni candidate Bongbong Marcos noon eh. Mag-usap lang, dialogue. O ano nga, nasaan ang dialogue? Wala na. Patigasan na ng ihi, patigasan ng ulo. Kaya nagiging kawawa ang mamamayang Pilipino.